So yun mga kasang, tinitignan ko yung ating blue polar parrot dito. Kung saan napakita ko sa inyo nung nakaraan na medyo marami pa siyang fry noon last video. Pero ngayon tinitignan ko siya, parang nauubos ata at kumukonti na naman yung fry ng ating blue polar parrot. So yun, hindi ko maintindihan kung bakit. Dati naman pag nagbe-breed ako nito, hinahayaan ko lang sila at ayun nga, maraming nakaka-survive. Ngayon hindi ko alam kung bakit unti-unti sila nauubos. So nakapag-desisyon na ako na tanggalin na rin yung ating breeders. Tanggalin na natin sila para hindi na sila kasama ng ating mga fry. So hindi ko alam kung may ginagawa ba dito yung mga breeder natin, or dahil sa panahon, dahil nga medyo malamig ngayon at talagang malamig dito sa amin sa GMA Cavite. At yun nga, baka hindi kinakaya ng mga fry yung lamig, kaya sila alam mo yun, kumukonti. Pero dati naman talagang ang dami ko niyan. Kung mag-breed ako niyan, mahigit 100 or 50 ang mga nakaka-survive. So ngayon parang nasa 20 na naman ito. At yun nga, yung mga nakaraan na sinundan yung mga breed natin nito, konti lang din na nakasurvive, siguro 5, ganun, 2. ito isa pakita natin. Ito nga palang binibreed natin noong nakaraan, di ba marami siyang eggs. Ngayon wala na siyang eggs dyan, wala ka na makitang eggs. Nakita ko yan na nag-wigglers nung kahapon, nakita ko sila na nag-wigglers. Ngayon hindi ko makita kung nasaan yung mga wigglers. Malamang sa malamang yan tinago nung breeder natin, tinago dyan sa likod ng itlogan na yan, kaya hindi natin makita. So mga 1 linggo pa yan bago maging free swim. Tayaan muna natin din sila nakasama yung kanilang mga parents dyan, dahil sila muna mag-aalaga. At sana naman this batch maraming lumaki, kasi marami talaga naghanap din sa akin ito ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nakaraan na sinundan na batch noon, parang 3 na lang ata, ito nakikita ko 5. Ayan, medyo lumaki na sila at kumakain na sila ng Tubipex. Yan, kaya medyo madumi yung kanilang tank dahil binibigyan ko na ng Tubipex yan. Tapos yung sinundan naman nun, ito 3 lang, may nakasurvive pa 3. So kinikip ko pa rin yan, paglaki kasi ng mga yan, pwede natin pagsamasamahin yan. Pero ayun nga, sayang din kasi kung maalala nyo last year, di ba, nagbe-breed din naman ako niyan. At marami talaga nabubuhay, mahina yung 50. Sa isang batch 50 yung makikita nyo. Ngayon talagang wala. Kung kailan naman marami naghahanap, parang medyo mahirap yata mag-breed ngayon ng blue polar parrot. Hindi naman mahirap mag-breed, mahirap magpalaki. So yun, sinisilip ko rin yung ating yellow platinum balloon molly. So nagtira nga ako ng konti, wala na ako sa farm nito, naubos na. At ngayon dumadami na ulit at nag-drop na ulit. So meron ako mga nakitang fry dyan, mga hindi ko alam kung 10 yan. Yung mga ganun yung bilang niya, more or less mga 10 pieces na fry ang nakikita natin. So itong red, yung yellow balloon platinum na to, dito yan nakalagay dati. So dumumi kasi yung tank na yan at ni-reset ko. Ngayon pwede na siya ulit lagyan. Ayan, medyo clear na. Ayun, meron na nga kitikite. So pwede na ulit siya lagyan ng isda at ililipat ko na ulit dyan yung ating mga yellow platinum. Yan, yung mga breeder. Siyempre, at yung mga fry, subukan natin kunin isa-isa. So, ang dami ko na rin ito dati, naparami natin ito sa farm, kaso hindi natin nabantayan, kaya hindi natin masyado nakalyan. At naisip ko nga na paramihin ulit dito at mag-start tayo ulit. Sana this time, marami na tayong ma-breed o mapalabas na maganda. Kasi yung sa farm, pinabayaan ko lang, hindi pala okay yung ganun pag sa mga molly na ganito. Kailangan pipilian mo talaga bago pa sila mag-juvie. So, ayan, ulihin natin yung mga fry nila at ilipat natin doon sa kabila sa 10 gallons. 15 gallons. Tignan natin kung bibilis yung paglaki nila dito. So, nailipat na nga natin. Ayan, yung malalaki natin dyan, actually yung female dyan, dalawa lang yung malaking female, tas yung male, 2 maliit lang. Pero nakapag-drop pa rin naman. So, okay na rin, na pangsimula natin. At ayun, ito naman libangan lang din natin. At gusto ko lang din talaga maparami tong mga molly na to. At hindi ko rin masyadong binebenta yung yellow platinum na yan. At hindi rin siya masyadong mabenta actually. Parang basic lang kasi yung kulay niyang yellow platinum na yan. Kaya
Hindi ko rin tinututukan masyado. Siguro magparami ako niyan, dito ko lang ilalagay lahat. Tapos pipilian lang natin yung mga mabibilog. Tapos kung meron gusto bumili sa mga mabibreed natin, benta natin. Mura lang naman yan. Hindi naman yan kasing presyo ng ng PKBM. At speaking of PKBM, ito yung ating PKBM. Yung dalawang pair natin dito, hinihintay ko, wala pa rin nagda-drop. Ayan, maamo na nga sila, hindi na sila takot sa akin. Kung maalala nyo before nung nilagay ko to, talagang lumalapit pa lang ako, nagtatago na yan. Ngayon, lumalapit na sila sa akin kasi nasanay na sila na paglalapit ako, bibigyan natin pagkain. So, mabilog yung dalawang female natin. Ayan, yung isa na yan, tsaka isang yun. Ito ang ganda na itong isa, parang blue eyes itong isa. So, yung dalawa na yan, hinihintay ko mag-drop. Tapos yun nga, yung nilipat natin sila dyan, may nakuha tayong dalawang fry. Hindi ko alam kung sa kanila galing yun or do sa iba, kasi yung sa iba, yung mga nasa likod, dati kasama nga rin itong mga to. May nakita akong dalawang fry, so sinama ko na lang din dyan at hindi pa nadadagdagan. So ito yung mga PKBM natin sa likod na napakita ko na rin naman sa inyo last video at wala pa rin talagang fry na makita. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo maghihintay, no? Kasi minsan ang tagal niyan, minsan sunod-sunod. Hindi ko pa rin talaga kabisado yung mga PKBM kung kailan talaga sila, kung may season ba sila o paano ba sila mapapaanak na marami. Tapos yun, may nakita tayong gumagalaw dito sa tab na to noon. Hindi pala siya fry ng molly. Fry pala yan ng guppies, kasi kung maalala nyo, naglagay tayo ng guppies dyan dati. Hindi ko nakuha yung mga fry. So may mga naiiwang fry dyan. Try natin kunin pag may oras tayo. Kunin natin at tanggalin natin dyan. At update ko na rin kayo dito, no? Dito ako natutuwa ngayon sa natin sa P-Dirt ko. Ang bilis lumaki ng mga fry kasi pinapakain ko sila ng Tubifex. Ayun, buti hindi sila nagkaka-problema. Dati kasi na-try ko yon na magpakain ng Tubifex sa mga fry na mamamatay. Ito hindi, ang bilis nila lumaki. Ayun, nilalagyan ko lang din ng Tubifex yan. Kasi lahat ng isda ko dito, pag may Tubifex ako, kahit yung malalaking flower, yun na yung pinapakain ko hanggang maubos yung Tubifex ko. So damay-damay na. Pati yung mga fry ng kahit yan, fry ng guppies, fry ng blue polar, fry ng molly. Yung Tubifex pa rin ang pinapakain ko dyan. So, ayun nga. Ang bilis lumaki talaga pag nakakain ng Tubifex. So, ayun lang muna yung mga ganap dito sa atin, no? At update ko na lang kayo sa mga mangyayari at sa mga gagawin pa natin sa ating mga alagang isda. Alright, fish out.